Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Marami nang nakapuna dito kay Robin Padilla. Halos bawat sesyon ay inaagaw niya ang eksena ng mga senador. Imbis na mayroon pang magsalita na iba, ay inuubos niya na ang oras sa Senado at napakalayo ng kanyang mga sinasabi. Imantakin nyo naman dito sa episode na ito, kanina ito nangyari, ay pati mga racket ay kasama niyang binabanggit sa kanyang speech. Kaya saan ba patungo itong impeachment na ito? Kapag nagsalita si Robin Padilla, ay nililigaw niya lang ang mga utak ng mga senador, nawawala sa focus, dahil ang layo-layo ng mga pinagsasabi. Ang layo-layo talagang hindi konektado sa impeachment ni BP Sara. Nilalayo niya eh. Meron siyang strategy dahil sa hindi niya kayang dunong ng mga abogado diyan at mga lawyer diyan at ng mga senador diyan, ng mga professionals. Dahil hindi niya kayang tumbasan ng mga dunong, ay dito siya sa mga topics na medyo meron siyang alam pero ang layo-layo talaga sa impeachment. Hindi siya related, hindi konektado, ang layo-layo, kaya makikita niyo ang mukha ni Ontiveros ay parang ngumingiwi na, lahat ay masasyak eh. Kasi ang layo, paano naisama ang racket sa kanyang sa kanyang speech na dapat ang kanyang sasabihin diyan ay related sa kaso ni BP Sara. Dahil yan ay impeachment case for BP Sara, hindi kung saan-saan na mga kwentong bayan kumukuha si Robin Padilla ng kung ano-anong kwento. Kaya ito, kayo nang maghusga dito mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Anong masasabi nyo sa senador na ito? Ito'y pampagulo lang ba sa Senado? Siya ay pang-aksaya lang ba ng oras para maubos ang oras sa Senado at wala ng pag-uusapan na mas maganda, wala nang mailabas na ebidensya dahil inubos niya na ang oras ni Robin Padilla. Kaya ito ang video courtesy ng House of the Senate, atin panuorin. Nais ko lamang pong magbigay ng pagpupugay sa amin pong kasamahan sa minorya kay Senador Alan Peter Cayetano at kay Senador Pia Cayetano sa kanila pong mahusay at makabuluhang talumpati ngayong hapon na ito. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Ontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Suwal, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total napag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana
bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar. Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi isipin niyo po yun, Ginoong Pangulo, babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng otonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na yung magtayo ng aming power plant at sana po nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno na mga tinatawag nilang requirements, wag paikliin naman po nila. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant doon. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol.